Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay pwedeng marinig sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Segmentong Business, Sports at Showbiz, antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipatupad na ang zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa ward ng mga ospital ng Department of Health. Sakop ng zero balance billing ang full coverage ng lahat ng mga medical procedure, operasyon at medisina o gamot ng mga pasyente. Ayon sa Pangulo, bumisita siya sa mga ospital upang siguruhing na ipatutupad at alam ng mga medical personnel ang mga probisyon sa ilalim ng zero balance billing ng pamahalaan. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi na kailangang pumunta ang mamamayang Pilipino sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at pumila ng mahabang oras para sa sari-saring transaksyon. Ito ay dahil inilapit na ang mga serbisyo ng pamahalaan sa iisang lugar. Ang eGov.ph Serbisyo Hub o Bagong Pilipinas Serbisyo Hub. Binuksan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nito taong 2025 bilang Bagong Pilipinas Serbisyo Hub. Inilunsad din ng Pangulo ang eGov.ph Super App na naghahatid ng mas mabilis at mas simpleng serbisyo publiko, mapapisikal man o online. Isa si Ramonita Mendoza sa mga nakinabang sa serbisyo at nagpasalamat sa programang ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpapasalamat po ako dahil iisa na lang po ang dapat namin puntahan. Katulad po naming mahihirap na hindi na kami pupunta kung saan-saan pang mga ahensya dahil nandito na po ang lahat ng ahensya ng gobyerno katulad ng PCSO, DSWD, DOH, yung DOLE, ang Presidential Action, most talaga ay mas marami pa. Katulad ngayon po may libreng consultation at saka yung mga nangangailangan ng tulong din para sa attorney yung walang bayad, nandito na po talaga. Ay talagang napakalaki pong alwan sa amin nun. Malaki po talaga. Si Ramonita Mendoza, isang kliyente ng Bagong Pilipinas Serbisyo Hub.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mas pinalaki, mas pinaganda at mas ligtas ngayon ang Pasig River Esplanade at Maestranza Esplanade. Ito ay matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luiz Araneta Marcos ang Phases 3 at 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Pasig River Urban Development Project. Sinabi ng Pangulo na mas masaya na ang pamamasyal ng mga naglalakad at nagbibisikleta sa mga naturang lugar habang muling pinagaganda ang Ilog Pasig. Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ganap nang isusulong ang pagiging digital ng ahensya ngayong taon. Si Ray Ferrer sa report. Inaasahan na ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang mas mahusay at modernong public land transportation system sa bansa ngayong taong 2026. Sa ngayon, isinasapinal na ng LTFRB ang lahat ng proseso sa pangunahing digital ship upang mapabuti ang mga serbisyo ng ahensya. Sinabi ni Mendoza na ganap na ipapatupad sa LTFRB ang online application at verifikasyon ng lahat ng aplikasyon, petisyon, motion at iba pang transaksyon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ganap na sumunod sa mga probisyon na umiiral na batas sa ease of doing business and efficient government service sa bansa. Paliwanag pa ni Mendoza, ang digital transformation ng LTFRB ay simboliko dahil kasalukuyang sinisikap ng bansa na gawing moderno at maasahang sistema ang transportasyon ng Pilipinas, kabilang ang LTFRB sa mga pangunahing kalahok sa Public Transportation Modernization Program na kasalukuyang nasa route rationalization at fleet modernization stages. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga kaso ng atake sa puso, stroke at hika tumaas ayon sa Department of Health. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Iniulat ng Department of Health o DOH na tumaas ang bilang ng mga kaso ng non-communicable diseases o NCD sa bansa ngayong holiday period. Batay sa datos sa DOH, umabot sa 349 ang naitalang kaso ng NCDs mula December 21, 2025 hanggang January 2, 2026. Sa bilang na ito, 205 ang kaso ng acute stroke na pangunahing dahilan ng pagkamatay. Mayroon ding 95 na kaso ng acute coronary syndrome o atake sa puso at 49 na kaso ng bronchial asthma. Mas mataas ito ng 7% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 hanggang 2025 na may 319 na kaso. Karamihan sa mga kaso ng atake sa puso ay mula sa mga edad 50 pataas. Ang acute stroke naman ay mas laganap sa mga edad 40 hanggang 79 years old. Samantala, mga batang edad 0 hanggang 9 ang pinakaapektado ng hika. Patuloy ang paalala ng DOH sa publiko na mag-ingat sa kalusugan, panatilihin ang tamang lifestyle at agad magpatingin sa doktor kapag may nararamdamang sintomas upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, pinagtibay ng Coast Guard District Bicol ang kahandaan nito kasunod ng pagdedeklara ng Alert Level 2 ng Bulkang Mayon. Sa pangunguna ni PCG Commodore Ivan E. Roldan, inihanda ang Disaster Response Group o DRG team bilang bahagi ng maagap na pagtugon ng Philippine Coast Guard sa anumang posibleng epekto ng aktibidad ng bulkan. Isinailalim sa heightened alert ang mga tauhan at kagamitan ng DRG team upang matiyak ang agarang kakayahan sa
search and rescue humanitarian assistance, evacuation support at maritime safety operations lalo na sa mga baybaying lugar at komunidad na maaaring maapektuhan sa rehiyon ng Bicol. Ayon sa Coast Guard District Bicol, patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na paghahanda at mabilis na pagtugon sakaling lumala ang sitwasyon. Pinapayuhan din ng publiko na sumunod sa mga opisyal na abiso at umiwas sa mga mapanganib na lugar para sa kaligtasan ng lahat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, 100% handa ang lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay sa posibleng paglala ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inihayag ito ni Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. habang nananatili sa Alert Level 2 ang naturang bulkan. Tiniyak din ng alkalde na katuwang nila ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahanda anuman ang maging kalagayan ng Bulkang Mayon. Anya, nakapagbigay na sila ng listahan ng bilang ng mga pamilya na kailangang ilikas sakaling tumaas sa Alert Level 3 ang aktibidad ng bulkan. Naka-prepare na rin tayo kung ano yung mga evacuation center ang gagamitin. Then, pinapanda din natin sa mga barangay, yung kada classroom na gagamitin ng barangay nila, dapat identify na rin sino yung papasok doon, ilan, para naman, kumbaga, may data na rin tayo kung sino mga, halimbawa, room 1, sinong nandun, room 2, sino nandun. Yun ang natin para, kumbaga, systematic nito ang gagawin natin. Naman natin dito magka-zero casualty tayo dito kasi yun naman ang pinaka-main target natin. Kaya yung preparedness natin talagang pinag-aandaan talaga. Si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang mga may sakahan malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Anya, kailangan agad nang anihin ang kanilang mga pananim at produktong agrikultural hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon. Giit ni Baldo, tiyakin lamang na huwag manatili ang mga magsasaka ng mahabang oras sa loob ng 6 na kilometro mula sa bulkan. Iwasan na po pumunta doon sa 6 kilometer kung may mga kailangan i-harvest na para naman kung sakali man tumaas sa alert level 3, hindi na tayo pwede umakyat dyan sa taas. Yun ang pinag-advise na rin natin sa mga kababayan natin. Then bawal na mag-stay doon sa 6 kilometer. Kung mag-harvest lang, pwede pa naman sila mag-harvest pero hindi yung long hours na. Si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, iniulat ng Bureau of Corrections o Bucor sa pagsisimula ng taon na nabawasan ng 69% ang siksikan sa mga bilangguan sa Pilipinas. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., mula sa 336% na pagsisikip, bumaba ito sa 287% dahil sa pagpapalaya sa 10,000 preso noong taong 2025. Binanggit din ni Katapang ang malawakang paglilipat ng halos 14,000 bilanggo sa New Bilibid Prison na ngayon may mas maayos at hindi na gaanong siksikan. Anya, sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., halos 18,000 persons deprived of liberty o PDLs ang pinalaya matapos makumpleto ang kanilang sentensya. 5,000 PDLs ang nakatanggap ng parole at 4,000 ang napatunayang walang sala. Iniulat pa ni Katapang na nais nilang magbukas ng Supermax facility sa Occidental Mindoro na may kabuang pondo na 6 billion pesos mula sa taong 2026 hanggang 2028. Bukod dito, sinabi ng Bucor Director na magtatayo rin ang ahensya ng Corrections Academy sa Tanay Rizal upang maitaas ang antas ng professionalism at kaalaman ng mga kawani nito.
Sa kakalipas na taon, 2025, 10,000 ang napalaya natin, no? Talagang record-breaking na naman 'yan. And then yung malakihang transfer nga ng mga PDL sa New Bilibid Prison, almost 14,000. Si Bureau of Corrections Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagmalaki ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang tagumpay ng sandatahang lakas sa internal at external security operations nito. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, napababa nila ng husto ang bilang ng mga communist terrorist groups sa bansa. Anya bilang resulta, maraming mga lugar sa bansa na dating conflict-inflicted o may mga kaguluhan ang nagbukas na ngayon sa turismo. Sa kabilang dako, sinabi ni Padilla na pinaigting din ng AFP ang kanilang operasyon para protektahan ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa West Philippine Sea. Ang pagtatanggol po natin ng ating soberenya dyan sa West Philippine Sea, no? Patuloy po ang ating mga patrolya dyan. Pinaigting po natin ang presence ng AFP po dyan sa area. And of course, we augment ang ating BFAR at ang ating Coast Guard sa mga operations na nagaganap po dyan sa West Philippine Sea. Si Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, malaki rin ang naging papel ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa humanitarian assistance o pagtugon at pagresponde sa mga nagdaang sakuna sa bansa nitong 2025. Ayon kay AFP spokesperson Padilla, malaking hamon ang sunod-sunod na mga bagyo at lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayunman, nakaalalay ang AFP sa mga lokal na pamahalaan. Ito'y mula sa paghahanda hanggang sa aktwal na pagresponde sa pananalasa ng mga kalamidad at rehabilitasyon ng mga komunidad sang-ayon sa direksyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mula po simula sa pagpaplano hanggang sa actual po na nangyayari itong sakuna, nandiyan po tayo tumutulong sa ating mga kababayan na nasalanta nga po. And after that po, yung clearing operations. So nakikipagtulungan tayo with all other agencies po, no? Ang gusto po natin is to swiftly be able to have our kababayans return their normal lives po, despite itong dinaanan nga po nilang sakuna. Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, modernisasyon ng sandatahang lakas at pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ang ilan sa mga paraan upang higit na mapalakas ang depensa ng Pilipinas laban sa napipintong pagsakop ng China sa Taiwan sa 2027. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni International Relations Analyst at Foreign Policy Expert Professor Renato De Castro na ito ang pinakamagandang blueprint na magpapahusay sa kakayahan ng bansa upang tugunan ang isyu ng seguridad sa rehiyong Indo-Pasipiko. Fortunately, of course, meron tayong presidente under his administration na realize niya yung importansya ng pag-build up ng ating sandatahang lakas. Opo. Yung modernization program natin at lalo na yung nilahad ni Secretary Gibo Chidoro yung Archipelagic Defense Concept. Paigting ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Pumapasok yung alyansa natin sa Estados Unidos at yung ating security partnerships with Japan, with India, with Australia, and even with South Korea. Yes. Hindi na maalis yung importansya ng alliance. Nakikita naman yan ng ating presidente. Kaya noong 2023, no, dinagdagan niya yung mga EDCA sites from 5, ginawa niyang 9, Okay. no, located sa Northern Luzon. Tapos very important yung security partnership natin sa Japan.
Niulat ang prediksyon ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos hinggil sa pagsakop ng China sa Taiwan sa susunod na taon. Dahil dito inaasahan ang mas mapanganib na rehiyong Indo-Pasipiko ngayong taong 2026. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bagamat bumuo ng alyansa ang Pilipinas sa ilang makakapangyarihang bansa, hindi dapat baliwalain ang mga hakbang upang palakasin ang depensa nito. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni International Relations Analyst at Foreign Policy Expert Professor Renato De Castro ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang paunlarin ang sandatahang lakas ng Pilipinas upang kayanin itong tumayo mag-isa at hindi lamang nakadepende sa mga kaalyadong bansa. Paliwanag ni De Castro, ang kasalukuyang alyansang o kaalyadong bansa para sa pagbibigay o ang kalkulasyon ng kaalyansang bansa para sa pagbibigay ng tulong ay nakabatay sa interes nito at sa kung ano ang kayang ibigay ng Pilipinas. Ayan yata yung instructor ni President Bongbong Marcos kay General Romeo Browner, no, na in fact, kailangan alliance are not friendship of international relations. Kumbaga talagang gamitan yan. Tutulungan ka ng iyong aliado kasi kailangan kanya, and of course, dapat ka rin may mai-offer sa kanya, no? So talagang importante that we develop our at least autonomous capability that would enable us to at least fight until, sabi nga, 30 days. Sa International Relations Analyst at Foreign Policy Expert, Professor Renato De Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita sa ibayong dagat, nasa kamay na ng Estados Unidos sina Venezuelan President Nicolas Maduro at kanyang asawa na si Cilia Flores. Ayon sa isang US federal official, inaasahang haharapin ni Maduro ang kasong drugs at weapon charges sa Manhattan Federal Court. Kasunod ang pagkakaaresto ni Maduro, sinabi ni US President Donald Trump na pansamantala nilang pamamahalaan ang Venezuela, lalo na ang pangangasiwa sa oil reserves nito. Samantala, iginigiit ngayon ni Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez na isang kidnapping at paglabag ng US sa international law ang pagkakadakip kay Maduro. Nanawagan si Rodriguez na palayain si Maduro sa lalong madaling panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr.
Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Cagayan Valley Medical Center nakapagtala ng 150 road crashed patients nitong Ulitude season. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Ari lamang biktima na paputok lumay ngay nasistihan ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC tadapasa nga Yuletide season. Tadatos, mas arupaga umay dabi nga naatenda na medical assistance aneta paputok nga walo laman vehicular accidents 150. Yaw idatos mamega fu December 21, 2025 alde January 1, 2026. Gaduhan na yaw, enelaw nga na maneho i-driver irano sitaw, kakarwan tanira 19 anyos paatanang. Duwa tanira ari nga na nakade ta ospital natay insigida. Yatun ta kadaba si totoli na health personnel ira entre otoridad ira nga maging responsable ta pamaneho. Ade sono Enero 6 i-monitoring and surveillance sa CVMC ta road crashes ira pati i-firecracker injuries pati i-code white alert na hospital. Kato ni balita nagafoto syudad na tugigiraw yaw si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. SM Prime Holdings Incorporated iniatras ang plano nitong redevelopment ng merkado publiko ng Baguio City sa ilalim ng Public-Private Partnership. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Iniatras ti SM Prime Holdings Incorporated ti panggap daytoy amang develop iti merkado publiko ti syudad ti Baguio babaan iti public-private partnership. Daytoy ti kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kalpasan anaawat na ti opisyal asurat ti SM Prime Holdings anapet saan Enero 3. Sigon iti alkalde saan nga impalawag ti SM ti kilaat a panagsanod da iti redevelopment no sa dino nasurok 5 atawan ana ipasidong iti konsultasyon. Na ituding nga agdesisyon ti konseho ti syudad into Enero 9 no palubusan da ti redevelopment ti merkado publiko manipod iti unsolicited proposal ti SM babaan iti PPP. Ti redevelopment kat naingat at tubtub nga rin, dagiti stakeholders ti palengke kastamatan dagiti naduma-duma sektor, gapo iti amak dagitoy nga agbalin akaslamol ti palengke, ken mapukawan da iti karbengan. Paganatgat dagitoy akabailan dagiti agdama a kooperatiba ti palengke, nga ipatumpal ti phase by phase development. Manipo ditoy syudad iti Baguio, Joseph Cabanas, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Coast Guard o PCG Catanduanes nagpaalala sa mga mangingisda at coastal communities dahil sa nararanasang sama ng panahon. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusir ng information dissemination ang Coast Guard Station Catanduanes como parte kan mas pinahigot na kampanya sa seguridad kan mga parasira asin coastal communities sa probinsya ng Catanduanes. Katabang ang mga Coast Guard substations asin mobile teams, personal na binisita kan mga tauhan ang manlain-lain na mga coastal areas nganing ipaaram ang Sea Travel Advisory asin pagirumduman ang mga parasira sa panahon ng bagyo asin maraot na panahon katakod kan DOST Pag-asa Gale Warning. Sigun sa abiso, pinagbabawal muna ang paglayag kan mga saradit na lunadang pandagat urog na sa hilaga asin silangang parte kang probinsya. Pigabisuhan man ang publiko na maging mapagmatsyag, likayan ang paglawod kung daiman kinakaipuhan asin magsunod sa mga kasuguan kan Philippine Coast Guard asin lokal na gobyerno. Obheto kan aktibidad na malikayan ang anuman na aksidente sa kadagatan sa paagi kan maagap na pagtataunin kaaraman sa mga apektadong komunidad. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Opening salvo ng Dinagyang Festival 2026 gaganapin sa Enero Agis. Magulat si Emmy Rose Santiagudo ng RP Iloilo. Ila ka semana antes sa Dinagyang Festival 2026, magapasundayag sang ila teaser performance ang mga tribo nga magapasakop sa Dinagyang Festival sa hiwaton nga opening salvo sa Enero 10, tubtob Enero 11. Sunod kay Joyce Ann Clavicillas, Executive Director sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, 8 ka mga festivals nga magapasakop sa kasadyan sa Kabanwahanan ang magapakita sang ilang nga teaser performance sa opening salvo sa Sabado. Samtang 7 naman ka tribo nga magapaindis-indis sa Dinagyang Tribes Competition ang magapasundayag sa opening salvo sa Domingo. Sunod kay Clavicillas, 2 lang ka stages ang mangin performance area sa mga tribo sa opening salvo. Ini amo ang Iloilo Freedom Grandstand kag Iloilo Sports Complex. Mangin oportunidad man ini para sa rehearsal kag blocking sang tribo sa bag-o nga flow sang ilang nga performance. Magaumpisa ang programa 1:00 sang hapon. Dugang niya lauman sa mga tumalanaw ang madinuagon kag world-class performances sa mga tribo sa opening salvo. Mangin highlights ng Dinagyang Festival 2026 ang kasadyahan sa Kabanwahanan sa Enero 24 kag Dinagyang Tribes Competition sa Enero 25. Nagikan sa Iloilo City, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kampanya kontra ilegal na droga, sugal at iba pa paiigtingin ng Davao City Police ngayong 2026. Narito si Armando Ferrequito ng RP Davao. Mas pakusgan pa sa Davao City Police Office o DCPO ang ilang kampanya batok ilegal nga droga, sugal o uban pang matang sa krimen karong 2026. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, kang DCPO Acting City Director Colonel Manan Muarip, gibutyag nini nga pahutan nila ang monitoring sa lihok sa pipila ka mga drug personality nga nagasulod gawa sa dakbayan. Aminado si Muarip nga nagadaghan na usab ang nalambigit sa ginadaling droga busa ilahang pakusgan ang mga operasyon batok ni ini. Gawas niya na ilaha usab tutukan ang pagpakgang sa legal nga sugal kun asa ilaha usab nga namatikdan nga nagadaghan usab ang nalambigit sa mga aktibidad. Dugang ni Muarip nga mamahimong malampuson ang ilang kampanya kung adunay kooperasyon gikan sa komunidad busa giawhag nini ang katawhan nga isumbong sa kapulisan ang bisan kinsa nga nalambigit sa mga illegal nga aktibidad diha sa ilahang lugar. So sa 2026 lalo nating paigtingin ang kampanya kontra droga. Kasi kung mapansin natin na dumarami ang lalong nahuli natin. So, ang inyong kapulisan naman, katuwang yung ating katilingban, ibig sabihin yung community, ay tumutulong naman sa amin. Personally, maraming nagte-text din sa akin. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit.
Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Malakas ang pagtatapos ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa 2025 matapos magtala ng panibagong pag-angat sa bilang ng mga pasahero. Umabot sa 141.63 million ang kabuoang ridership ng MRT3 mula Enero hanggang Disyembre nitong nakaraang taon. Mas mataas ng 4.2% kumpara sa 135.89 million noong 2024. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na muling lumampas sa 140 million ang bilang ng mga mananakay na huling naitala noong 2017. Nagbalik ang dami ng pasahero matapos ang ilang taong pagbaba dahil sa mga lumang tren, problema sa maintenance at epekto ng pandemya. Mula nang simulan ang rehabilitasyon noong 2021, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga mananakay lalo na sa masikip na daloy na traffic sa EDSA. Lalo pang tumaas ang ridership noong 2024 matapos palawigin ang operating hours noong Marso na nagbigay ng dagdag na 1 oras para sa mga night shift workers. Nakadagdag din ang mga libreng sakay ng pamahalaan na nakinabang ang higit 3.3 million na pasahero. Nakatulong din ang cashless payment system na inilunsad noong Hulyo na ginamit ng 3.74 million commuters. Ayon kay MRT3 General Manager Michael Kapati, mas marami pang pagbabago ang aasahan ngayong taon. Target ng Department of Transportation o DOTR na maipatakbo ang lahat ng 48 dalian trains kung saan hindi bababa sa 15 ang ilalabas sa unang quarter. Isa sa ilalim din sa major upgrade ang 13 stasyon kabilang ang paglalagay ng platform barriers. Layon ng mga hakbang na paikliin ang oras sa pagitan ng tren mula 5 minuto sa 2 minuto. Ipagpapatuloy ang rehabilitasyon sa ilalim ng Sumitomo Corporation gamit ang Japanese Official Development Assistance o ODA habang tinatarget ng pamahalaan na ma-award ang 3 bilyong pisong Public-Private Partnership o PPP concession para sa operasyon ng MRT3 ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihahanda na ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapalawak ng ipinatutupad na pagbabawal sa e-trike at e-bike sa Kalakhang, Maynila. Posibleng madagdagan pa ang mga kalsadang sakop ng ban bukod sa EDSA, C5, Rojas Boulevard sa Quirino Avenue. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na kabilang sa susunod na target ang Commonwealth Avenue, Marcos Highway, Sumulong Highway at Quezon Avenue. Ayon kay Lacanilao, patuloy na pumapasok sa gitna ng mga pangunahing lane ang mga e-trike at e-bike na nagdudulot ng panganib sa lahat ng motorista. Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang driver na umaasa sa e-trike at e-bike para sa kanilang kabuhayan. Hindi raw nila natatapos ang mga biyahe at lumiit ang kita. May mga pasahero ring nagsasabing mas malayo na ang
lakaran at mas hassle ang pagsakay. Sinabi ni Lacanilaw na nauunawaan nila ang sitwasyon, ngunit prioridad pa rin ang kaligtasan sa kalsada. Sa ngayon ay warnings pa lamang ang ibinibigay, ngunit magsisimula na ang mas mahigpit na pagpapatupad. Sa mga susunod na araw, mag-i-impound na ang LTO ng mga lalabag at magpapatupad ng minimum na 1,000 pisong multa para sa obstruction of traffic. Hinimok niya ang mga rider na sumunod dahil mas malalaking violators umano ang tunay na target, ngunit may ilan pa ring matitigas ang ulo. Formal na nagkabisa ang e-trike at e-bike ban noong Enero 2 matapos maantala noong Disyembre 2025. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng LTO para sa mas ligtas na kalsada para sa lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapalawak ng 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan sa 2026 kung saan ilulunsad ang province-wide rollout sa Pangasinan pagsapit ng Enero. Bahagi ito ng plano ng pamahalaan na maabot ang 15 milyong kabahayan bago matapos ang 2026. Naglaan ang gobyerno ng 23 bilyong piso para sa subsidiya ng 20 peso rice program sa 2026. Mula sa pagtutok sa mga pinaka-nanganganib na sektor, palalawakin na ang saklaw ng programa. Gagawin namang pilot area ang Pangasinan para sa susunod na yugto na nagmamarka ng paglipat mula sa limitadong distribusyon tungo sa buong provincial coverage. Kapag naipatupad, lahat ng kwalipikadong middle income at lower income households sa lalawigan ay makakabili ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Pagkatapos ng Pangasinan, palalawakin ng Department of Agriculture o DA ang programa sa 3 lungsod sa Visayas at Mindanao, kabilang ang Davao City at 6 pang lalawigan mula Enero hanggang Pebrero. Tinatayang maaabot ng expansion na ito ang humigit kumulang 780,000 kabahayan o nasa 3.2 milyong Pilipino. Mananatili ang purchase limits upang mapangasiwaan ang supply. Papayagan pa rin ng senior citizens na bumili na hanggang 30 kilo bawat buwan, habang 10 kilo naman ang limitasyon para sa ibang benepisyaryo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Panibagong taon sa PBA pero isang bagay ang hindi nagbabago. Si Junmar Fajardo pa rin ang hari ng liga. Sa Season 50 Philippine Cup, muling nangunguna ang 9-time Most Valuable Player bilang pangunahing kandidato para sa Best Player of the Conference habang papasok ang liga sa semifinals. Batay sa datos ni PBA Chief Statistician Fidel Mangonon III, nangunguna si Fajardo sa lahat ng manlalaro na may 45.4 statistical points, malinaw na indikasyon na papunta siya sa posibleng ika-13 Best Player of the Conference Award. Patuloy niyang pinaghaharian ang Shaded Lane, nangunguna sa rebounds na may 15.3 kada laro, bukod pa sa 5.1 assist, 1.1 blocks at halos isang steal bawat laro. Pumapangalawa si Calvin Abueva na muling umangat ang laro sa Titan Ultra, kasunod ang Converge Super Rookie na si Juan Gomez de Leaño. Sina Justin Baltasar at Magnolia Center Xavier Lucero ang bumubuo sa top 5. Sa limang nangungunang kandidato, si Fajardo lamang ang nasa semifinals pa, isang malaking bentahe sa laban para sa pinakamataas na parangal. Gayunman, nananatiling banta si Abueva na may 42.2 statistical points at league best 23.6 points kada laro. Tabla sina Gomez de Leaño at Baltasar sa 37.2 statistical points habang nasa 33.8 si Lucero. Kumumpleto sa top 10 sina Joshua Munzon, CJ Perez, Calvin Oftana, Justin Arana at CJ Cancino. Sa rookie race, malayo ang lamang ni Gomez de Leaño na sinundan ni Dalf Panopio at JM Bravo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng magharap sa quarterfinals ng 2026 ASB Classic sa Auckland sina Alex Ayala at dating world number 1 Venus Williams matapos mailabas ang tournament draw nitong Sabado. Magkasama sila sa lower half ng bracket kaya't may tsansang magbanggaan sa susunod na mga round. Bilang ika-4 na seed, makakaharap ni Ayala sa unang round ang 2023 Australian Open quarter finalist na si Donna Vekic. Hindi pa nagtatagpo ang dalawa at malaking hamon ang 29 anyos na Croatian na may 4 na career titles, isang Wimbledon semi-final appearance noong 2024 at silver medal sa Paris Olympics. Kasalukuyan siyang number 69 sa rankings, ngunit umabot sa number 17 nitong nakaraang taon. Si Venus Williams naman, 45 anyos at may 7 Grand Slam singles titles, ay may wildcard entry habang naghahanda sa kanyang Australian Open comeback. Mga kalaban niya ang 5th seed na si Magda Linette. Kung parehong mananalo, posibleng magharap sina Ayala at Williams sa quarterfinals. Makakatapat ni Ayala ang mananalo sa Camila Osorio-Petra Marcinko match habang si Williams ay haharap sa magwawagi sa Alicia Parks-Elisabetta Cocciaretto duel. Sa doubles, mauna pang maglaro ang dalawa sa Lunes. Makakaparehan ni Ayala ang American teen na si Eva Jovic habang si Williams ay sasama kay Elina Svitolina. May 14 na Grand Slam doubles titles si Williams habang may 2 doubles crowns at 3 Grand Slam singles semifinals si Svitolina. Nagsisilbi ring simula ng Australian Open swing ni Ayala ang torneo kung saan ang kanyang number 53 ranking ay nagbigay sa kanya ng unang main draw entry. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita,
Lumipat na sa bagong tahanan si veteran spiker Royce Tubino matapos siyang opisyal na maghiwalay sa Choco Mucho Flying Titans ilang araw lang ang nakalipas. Inanunsyo ng Strong Group Athletics ang pagkuha sa kanya nitong Biyernes sa isang social media post. Hindi pa tinukoy ng Strong Group kung alin sa koponan nila sa Premier Volleyball League o PVL maglalaro si Tubino ngayong season. Ang kanilang mga affiliate teams ay ang Farm Fresh Foxies at Zeus Coffee Thunderbells. Ilang araw bago ang announcement, nagpasalamat ang Choco Mucho kay Tubino matapos hindi i-renew ang kanyang kontrata kasama sina Aduki Agunsanya, Bia General at Cherry Nunag. Ito na ang ikawalong club team ni Tubino mula pa noong 2012. Ang 32 anyos na dating University of Perpetual Help standout ay naglaro na para sa Cagayan Valley Lady Rising Suns, Signal HD Spikers, Army Lady Troopers, United Volleyball Club, Santa Lucia Lady Realtors at PLDT High Speed Hitters. Inaasahang magdadala si Tubino ng agarang impact at veteran presence saan man siya i-assign ng Strong Group ngayong darating na PVL season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Na-mass report ang Facebook page ng aktor na si Janus Del Prado kaya naman biglang na-hold ang monetization nito o ang pagkita ng pera sa kanyang account. Siyempre, bad trip ang character actor dahil nahinto ang nakukuha niyang extra income mula sa kanyang social media page base sa mga ipinopost niyang mga content. Sinisi ni Janus ang isang di umano'y malditang bagong kasal na umano'y may kinalaman sa pagre-report sa kanyang FB account.
quote and unquote, maldita pala tong si bagong kasal, pinamass report yung page ko ngayon, naka-hold ang monetization. Yan ang hirit ni Janus. Patuloy pa niya, quote and unquote, to your new husband, ingat ka dyan sa napili mo. Remember that she dragged all her ex's name into the mud. Wag na wag kang magkakamali. Hi, yun lang, napikon ka na? Overact much? Best wishes, sana tumagal kayo kahit 6 months lang. Yan ang buong hugot ng aktor na kahit walang binabanggit na pangalan, ang feeling ng mga madlang people na Marites ay si Carla Abellana ang kanyang pinatatamaan. Maraming nagkomento sa kanyang post pero sa ngayon ay deleted na nga ito. Quote and unquote, ayan, binura ko na, bahala kayo sa buhay nyo, ang bababaw nyo. Anong gusto nyong joke? Yung knock-knock na lang para di tayo na ma-mass report at na de-demonetize? New Year's reso, wag magbiro sa di mo ka-humor. Move on na ako sa life, bahala na kayo dyan, good night. Yan ang sunod-sunod na hirit ni Janus sa FB. Matatandang binengga ni Carla si Janus matapos itong okrayin ang cake sa kasal nila ni Dr. Reginald Santos. Hirit ng aktor, quote and unquote, cake, ba't mo kaming iniwan? Sisiw na lang ang kulang. Yung cake ang in-order mo pero wake ang binigay. Yan ang say pa dyan ni Janus na ang nais tukuyin ay parang kabaong daw sa burol yung cake. Buwelta naman ni Carla sa aktor, quote and unquote, masarap naman at fully edible. Pati guest nag-enjoy. Para sa amin, maganda siya at yon ang importante. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, nagpakatotoo ang kapuso young actor na si Dustin Yu tungkol sa tunay niyang nararamdaman sa kanyang ka-love team na si Bianca De Vera. Diretsahang inamin ng dating Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate na na-in-love siya kay Bianca pagkatapos ng journey nila sa bahay ni Kuya. Sa vlog ng veteranang broadcast journalist na si Karen Davila, sinabi ni Dustin na totoong nahulog ang loob niya dito kay Bianca at ang housemate na naging pinakamalapit sa kanya. Quote and unquote, ang daming napagsamahan inside Siya rin ang nag-open sa akin ng different perspective. Lagi ko sinasabi, first time ko makamit ng tulad ni Kaka. Iba siya Yan ang pahayag ni Dustin. Sunod na tanong ni Karen, quote and unquote, na in love ka sa kanya? Tumawa lang ang binata saka nag-dialogue ng quote and unquote, alam naman ng lahat ng tao na napahanga ako ni Kaka. Pero you do, na in love ka sa kanya? Yan ang pag-ulit ni Karen sa kanyang tanong. Sabi nga ni Dustin, quote and unquote, oo naman Miss Karen, di ko naman yon maitatanggi. Ngunit agad nilinaw ni Dustin na hindi pa niya girlfriend si Bianca at hindi pa rin daw niya makumpirma sa publiko lalo na sa kanilang mga fans kung nanliligaw na siya kay Bianca. Sabi nga ng aktor, quote and unquote, ano kami ngayon, friends? Say pa ni Dustin, mas naging close pa sila ngayon ni Bianca dahil sa mga proyektong ginawa nila together nitong nagdaang taon, kabilang na ang Metro Manila Film Festival 2025 entry nilang Love You So Bad kasama si Will Ashley. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin nagulat ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.